Ayapa at masaya ang buhay ni Mariano kasama ang lolo niya sa isang baryo. Kontento na siya sa pagsasaka dahil ito ay hilig din naman niyang gawin. Isang araw, magbabago ang takbo ng kanyang kapalaran nang matagpuan niya ang walang buhay na katawan ng kanilang alagang kalabaw. Nalaman niyang kagagawa nito ng isang kalibadot, isang uri ng aswang na maihahalin tulad sa ungga-ungga na humihiwalay ang ulot laman loob sa kanilang katawan. Upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang alaga, hinanap niya ang kuta ng mga kalibadot. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pakikipagsapalaran nang may makatagpo siyang babae na siyang makakatulong niya sa pagpuksa sa mga aswang. Lingid sa kaalaman ni Mariano, may lihim pala ang babae na natuklasan niya habang nasa labanan. Dahil sa kagustuang maghiganti ni Mariano sa mga aswang, ibinigay na ng kanyang lolo ang agimat nito at punyala para maging sandata niya sa pakikipaglaban. Dahil sa agimat, lumakas at tumapang ang binata. Magtagumpay kaya siyang matalo ang mga aswang. Paano niya haharapin ang babaeng tumutulong sa kanya na maubos ang mga kalaban kung sa huli malalaman niyang isa rin ito sa mga halimaw na kailangan niyang patayin? Pakinggan ang kwentong ihahandog namin sa inyo ngayong araw. O Mariano, nakauwi ka na pala. Ano, kumusta naman ang trabaho mo sa bukid natin? Ayos naman po, Lo. Nakakapagod man pero kinakaya ko po kahit paano. Mabuti naman kung ganon. Ganyan talaga ang trabaho sa bukid na po. Nakakapagod. Pero masarap sa pakiramdam. Lalo na kapag gusto ng puso mong iyong ginagawa. Tama po kayo, Lo. Masaya po ako sa pagiging magsasaka. Kaya nga hindi ko ito iniwan eh. Ganyan din ako noon. Halos magdadalawang buwan na rin pala nung huli ako nagsaka. Ikaw kasi, ayaw mo na akong pagtrabahuin sa bukid. Kaya pa naman sana ng katawan ko. Lolo, ayos lang po ang bukid. Inaasikaso ko naman po ito ng mabuti. Isa pa, ayaw ko lang na nahihirapan kayo. Kaya gusto ko, ako na ang nagtatrabaho doon. Oo na po. Wala naman akong magagawa pa. Siya nga pala. Nabalitaan ko sa ibang mga kababaryo natin na mayroong mga aswang na nananalasa sa lugar natin. Nako, puntirera raw nila ngayon yung mga alagang hayop. Narinig ko na rin ang tungkol dyan, Lo. Huwag na po kayong mag-alala. Wala pa namang nawawala sa mga alaga natin. Tsaka bago naman ako umuwi ng bahay, sinisigurado kong naisarado ko ng maigi ang mga kulungan nila. Ay nako, siguraduhin mo lang na hindi nila mabibiktima yung mga alaga nating hayop. Lalo na yung kalabaw. Alam mo naman nag-iisa na lamang yun. Kapag nawala ang kalabaw natin, paniguradong mahihirapan ka sa pagsasaka at pagbubungkal ng lupa. Oo nga po, Lo. Hayaan niyo po at babantayan ko sila ng mabuti. Kung sakali mang mabiktima ng mga aswang ang ating alaga, umanda sila sa akin. Hindi ko sila titigilan hanggat hindi ako nakakapaghiganti. Papatayin ko silang lahat. Ba ikaw talaga? Bigla ka na naman naging padalos-dalos. Basta ikaw nang bahala sa kanila. Hayaan mo't pupunta ako sa bukid. Dadalaw-dalaw na lang ako doon. Bibisitahin ko ang mga alaga natin. Kayo po ang bahala, Lo. Siya nga po pala. Bukas po ay tutulungan ko si Alfonso sa bukid. Malapit na rin naman ang pagtatanim. Mabuti't pumayag naman ang pamangkin mo. Opo, Lo. Madali naman yun kausap. Pupunta siya dito bukas ng hapon. Siya sige. Ikaw nang bahala. Maghapunan ka na muna at nang makapagpahinga ka na pagkatapos. Alam kong pagod ka rin mauna na ako matulog sa iyo, ha? Sige po, Lo. Pagkalis ng kanyang lolo'y kumain na ng hapunan si Mariano. At nang matapos ay nagpasa na rin siyang magpahinga. Dahil sa pagod niya sa buong araw na pagtatrabaho niya sa kanilang bukid, nakatulog kaagad siya. Kinabukasan, maaga siyang umalis para magpastol ng mga alagal ng baka at kalabaw. Pagkatapos ay bumalik na sa kanilang bahay. Napagdesisyonan niyang sa hapon na lamang ipagpatuloy ang trabaho sa bukid dahil masyadong mainit ang sikat ng araw. Kinahapunan na, dumating na ang pamangkin niyang si Alfonso sa kanilang bahay. Isinama niyang binata sa pagpunta sa bukid para tulungan siya sa gawain doon. Lo,
Aalis po muna kami ni Alfonso. Pupunta na po kami sa bukid. 3:00 na rin naman ng hapon. May tatapusin lang po kaming trabaho. Sige Apo, huwag mong kalilimutan ang sinabi ko sa'yo tungkol sa mga alaga nating hayop. Opo, Lo. Ikaw na rin ang bahala sa pamangkin mo. Alam mo namang delikado na ang panahon ngayon. Kung gagawin kayo ng uwi, ihatid mo siya sa bahay nila at ang masiguro mong ligtas sa mga kauwi. Sige po, Lo. Gagawin ko po yun. Sige na. Lumakad na kayong dalawa. Mabuti na lang talaga't pumayag kang tulungan ng Tio Mariano mo, Alfonso. Siyempre po, Lo. Sabi rin po ni tatay, paminsan-minsan tulungan ko rin po si Tio Mariano. Mag-isa na lang po kasi siyang nagtataguyod ng bukid. Nahihiya nga po si tatay kasi hindi siya makatulong dahil sa pilay po niya. Isa pa, wala naman po akong ginagawa sa bahay. Kaya ayos lang po na tumulong ako sa kanya. Lalo na kapag ganitong Sabado at Linggo. Mabuti naman kung gano'n. Sabihin mo sa tatay mo na huwag masyadong alalahanin ng bukid. Hindi naman pinababayaan ni Mariano ang lupa. Pagalingin muna kamo niya ang kanyang paa. Nagsagano na makabalik na siya sa pagtatrabaho sa bukid. Opo, Lo. Sasabihin ko po. Sige na. Umalis na kayo't nang matapos nyo kaagad ang trabaho sa bukid. Mag-iingat kayong dalawa ron, ha? Mariano, ingatan mo yung pamangkin mo. Alam mo namang may mga haka-haka tungkol sa aswang. Mahirap na. At baka may makasagupa pa kayo roon. Opo, Lo. Aalis na po kami. Alfonso, tara na. Nang makarating sila sa bukid, kaagad nilang sinimula ng paggawa. Inaayos nila ang mga pila-pila dahil inihahanda na nila ang bukid para sa pagtatanim. Dahil naging abala ang dalawa sa pagtatrabaho, hindi na nila namalaya ng oras. Padilim na nang umawat sila sa ginagawa. Tio Mariano, malapit na po ako matapos dito sa ginagawa ko. Mabuti naman. Pagkatapos natin dito, kukunin ko muna ang alaga naming kalabaw na ipinastol ko malapit sa pampang ng ilog. Sige po, Tio. Sasama na po kita para makuha po natin agad ang kalabaw. Sige ba? Pagkatapos ay ihahatid na kita sa bahay nyo, gaya na sabi ko kay Lolo Socorro. Alam mo naman yon, masyado matanong. Kaya kailangan ko siguruhin na nakauwi ka na maayos. Ayos lang po yun, Tio. Alam ko naman po ang ugali ni Lolo eh. Talagang makulit po yun, lalo na po sa edad niyang yun. Sinabi mo pa. Magpahinga ka na muna sa kubo kapag natapos na yan. Hintayin mo ako doon at tatapusin ko lang din tong pilapil na inaayos ko. Tatawagin na lang kita kapag aalis na tayo. Sige po, Tio. Nagpatuloy si Mariano sa kanyang ginagawa. Nang matapos siya, niyaya na niya ang kanyang pamangkin na puntahan ang alaga nilang kalabaw para kunin at ibalik sa kulungan. Bago pa tuluyang dumilim ang paligid, nagsimula na sila sa kanilang paglalakad. Palaging dala ni Mariano ang kanyang itak, lalo na nang malaman niyang may mga aswang na sumasalakay sa kanilang lugar. Hindi na niya ito inihiwalay sa katawan kapag aalis ng bahay. Tinitiyak niyang may magagamit siyang armas kung sakaling matsyempo nilang may mabangis na hayop o aswang na haharang sa daan. Nang marating na nila ang pangpang ng ilog, kaagad nilang hinanap ang alagang kalabaw. Nakaramdam ng kakaibang kaba si Mariano nang hindi nila makita ang hayop sa lugar kung saan niya ito iniwan. Nasaan na kaya yun? Sa pagkakatanda ko, dito ko lang ipinastol sa bahaging to ang alaga naming kalabaw. Bakit wala na dito? Tio, tali po ba ito ng alaga niyong kalabaw? Nakita ko sa banda ron. Hindi kayo nakawala yung kalabaw niyo? Oo, yan nga ang kanyang tali. Mukhang naputol ang tali. Mabuti pa nga hanapin muna natin. Sigurado akong nasa paligid lang din yon. Mapapagalitan ako ni Lolo kapag hindi ko nakita ang kalabaw. Palalahian pa naman namin yung para dumami. Sige po, Tio. Tutulungan po kita maghanap. Sigurado nasa paligid lang po yun. Hindi naman po yung lalayo. Mabagal naman po maglakad ng kalabaw eh. Doon ka sa bahaging yon. Dito naman ako. Kapag may nakita ka o nangyari sa'yo, sumigaw ka lang at pupuntahan agad kita. Mag-ingat ka, Alfonso. Opo, Tio. Kayo rin po. Naglakad sila sa magkabilang direksyon para suyurin ang paligid. At nagbaka sakaling mahanap nila ang nawawalang kalabaw. Makalipas ang halos 10 minuto,
narinig ni Marianong sumisigaw si Alfonso. Kaya mabilis siyang tumakbo para punta ng kanyang pamangkin. Alfonso, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Tiyo, tignan niyo po. Hindi po ba yun yung alagaan yung kalabaw? Teka. Oo nga, Alfonso. Yan na nga ang kalabaw namin. Hindi. Warak na ang kanyang tiyan at nagkalat na rin ang ibang laman loob sa lupa. Sino ano kaya ang may gawa nito sa alaga namin? Kaya nga po ako napasigaw eh. Hindi kaya mabangis na hayop may pakananan. Pero kasi, ang laki ng kalabaw para patayin ng ganyan na mabangis na hayop lang. Kano ba kalaki mabangis na hayop na yun? Hindi ko alam, Alfonso. May kakaibang kutob akong hindi isang simpleng hayop lang ang may gawa niyan sa alaga naming kalabaw. Kung mabangis na hayop ang umatake sa kanya, hindi lang tiyan niya ang may sugat, pati sana ibang bahagi pa ng katawan. Ano pong ibig niyo sabihin, Tiyo? May ibang nilalang po ang umatake sa alaga niyo? Posibleng gano'n na nga. Malakas ang hinala kung aswang ang bumiktima sa alaga namin yan. Hindi ako pwedeng magkamali dahil... Tiyo, tignan mo po sa baging to. May mga bakas po ng dugo. Siguro gawa ito ng kung anumang nilalang na pumatay sa kalabaw niyo. Tama ka nga, Alfonso. Dugo nga to. Ang mabuti pa ay sundan natin at nang makumpirma ko kung tama ang aking hinala. Kapag nahuli ko talagang may gawa nito sa alaga namin, hindi ko siya hahayaang makatakas pa. Papatayin ko rin siya. Tara na, Alfonso. Sige po, Tiyo. Susunod lang po ako sa likuran niyo. Mauna na po kayo. O sige, basta huwag kang hihiwalay sa akin. Dumikit ka lang sa tabi ko. Mahirap na at baka pati ikaw ay mapahamak pa. Mapapagalitan ako ni Lolo at ng tatay mo. Opo, hindi po ako lalayo sa inyo. Natatakot din po ako sa makikita natin. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Sinundan nila kung saan patungo ang bakas ng dugo na kanilang nakita. Ganun na lamang ang gulat nila dahil nakarating sila sa loob ng gubat. Hindi sila tumigil sa pagsunod sa bakas ng dugo na nasa lupa hanggang sa may narinig silang ingay sa di kalayuan. Nagtaka pa si Mariano dahil kakaiba ang ingay na naririnig nila. Katulad ito ng tulog ng tali na pinapaikot sa ere. Nagpasa silang alamin kung sino ang may gawa nun. Inalam din nila kung saan bahagi ito nagmumula. Napatigil sila sa kanilang paglalakad nang malamang nasa malapit na ang gumagawa ng ingay. Nagtago sila sa likod ng puno nang makitang nakalutang na ulo ng tao na merong nakalawit na laman loob. Tiyo Mariano, ano naman po ang nilalang na yan? Hindi kaya siyang pumatay sa alagaan yung kalabaw? Tama nga ang kutob ko, Alfonso. Aswang ang nilalang na yan. Sigurado akong siyang pumatay sa kalabaw namin. Ano pong gagawin niyo? Umuwi na po tayo. Sabihin natin kay Lolo Socorro ang nangyari. Hindi tayo uuwi, Alfonso. Papatayin ko ang halimaw na yan. Ipaghihiganti ko ang nag-iisang kalabaw namin nang biniktima niya. Dapat niyang pagbayaran ang ginawa niya. Ano pong pinaplano niyo? Baka pumapahama kayo sa gagawin niyo. Huwag mo akong alalahanin. Magtago ka lang dito sa likod ng punong to. Huwag kang lalabas kahit na anong mangyari. Ako nang bahala sa aswang na yan. Hindi ko siya hayaang makatakas pa. Ang mga gaya niyang halangang bituka ay hindi na dapat binubuhay. Mag-iingat po kayo. Bumalik po kayo kagad dito. Natatakot po kasi ako para sa inyo eh. Mukha pong malakas ang halimaw na yan kahit walang katawan. Paano mo nasabing malakas? Kasi po halimaw siya. Lahat naman po ng halimaw ay malakas at nakakatakot, di ba? Malalaman natin. Pero mukha naman siyang walang laman. Kasi nga ulo at saka bituka lang ang meron siya. Wala nga kahit kamay. Paano siya makakapanakit? Basta mag-iingat po kayo, Tiyo. Oo. Huwag kang aalis dyan. Hoy, halimaw! Harapin mo ako! Anong ginawa mo sa alaga kong kalabaw, ha? Walang hiya ka!
tatagayin kita nitong itak ko hanggang mabasag yung ulo mo! Ay, gumalaw siya. Tumingin siya sa akin. Ang mata niya, nakakatakot ang pagkapula. Parang nagbabagang uling. Hindi. Ang bilis ng galaw niya. Papalapit na siya sa akin. Tio Mariano! Umalis na po tayo! Takbo na! Susugod na siya sa inyo! Alfonso! Bumalik ka sa pinagtataguan mo! Hindi ba't sinabi ko sa'yo huwag kang lalabas doon kahit na anong mangyari? Bakit ka tumakbo dito? Sige na! Balik doon! Ang halimaw! Nandiyan na! Nakakatakot ang mukha niya! Tapos ang bituka niya! Parang latagong nagagalawan! Umalis ka na, Alfonso! Dali na! Yari sa itak ko ang halimaw na yan. Hindi yan sasantuhin ng bagong hasang talim nito. Namnamin mo ang talim nitong itak ko! Hayop kang aswang ka! Sige, lapit! Nang magkaputol-putol ang bituka mo! Nang makalapit ang aswang kay Mariano, sinalubong niya ito ng taga. Pero mabilis na nakaiwas ang halimaw. Lumipad itong paikot sa kanyang likuran. Pagkatapos ay muling sumugod. Bumuwal sa lupa ang binata ng hagupitin siya ng nakalawit na bituka ng aswang. Lalapitan pa sana siya ng pamangkin, pero hinagupit din ito ng halimaw. Nakaiwas naman si Alfonso at mabilis na nagtago sa isang puno. Nakakuha ng pagkakataong makatayo si Mariano at mabilis niyang hinawakan ng nakalawit na bituka ng aswang. Nakipambuno siya sa halimaw kahit na mabilis ang kilos nito. Lumilipad-lipad ng paikot ang halimaw hanggang sa mahilo na si Mariano. Binitiwan niya ang bituka nito bago pa siya sumalpok sa isang puno dahil tinatangay siya ng halimaw. Dinampot niya ang itak na nahulog sa lupa at inamban uli ng taga ang halimaw. Pinuntirya ang nakalawit itong laman loob. Pero parang tela itong sumasabay lamang sa hangin kapag umiiwas. Dahil doon nahirapan ang binata sa pagkipaglaban, hindi man lamang niya magawang sugatan ang nilalang. Sinubukan pa niyang hawakan ng laman loob ng nilalang para ibalibag ito. Pero napahiyaw siya nang pumulupot na sa braso niya ang bituka. Mabilis siyang ibinalibag ng aswang at tumama siya sa malaking puno. Aray ko! Walang hiya ang aswang na yun Tio Mariano, ayos lang po ba kayo? Tulungan ko na po kayong tumayo. Ayos lang ako, Alfonso. Teka, nasaan ang aswang? Napansin mo ba kung saan siya nagpunta? Hindi po eh. Hindi ko na siya napansin dahil tumakbo na po kaagad ako palapit sa inyo. Umalis na lang po tayo dito, Tio. Mukhang delikado ang sitwasyon natin. Sige, aalis na tayo. Ayokong pati ikaw ay mapahamak pa dahil sa akin. Halika na. Mukhang tinakasan na rin naman ako ng aswang na yun Saka ako na siya harapin uli. Sa oras na magkita kami uli, maghihiwalay na ang ulo at bituka niya. Opo, tayo na po. Grabe ang tapang niyo po, Tio. Napatakas niyo nga po yung aswang Mukhang natakot siya sa inyo. Kaya samantalayin na natin to. Umalis na po tayo rito. Nagmamadaling umalis sa magtsuhin sa gubat. Inihatid ni Mariano ang kanyang pamangkin bago siya dumiretsyong umuwi sa bahay. Pagkarating niya sa kanilang tahanan, nagtaka ang kanyang lolo kung bakit galit na galit siya. Tinanong siya ng matanda kung anong problema niya. Sinabi niya sa kanyang lolo ang nangyari sa kanilang alaga. Ikinuwento rin ni Mariano ang naging inkwentro niya sa aswang na pumatay sa kanilang kalabaw. Nagalit naman ang matandang lalaki dahil sa nangyari. Wala talagang ibang alam na gawin ng mga aswang na yan kung hindi ang mga biktima. At tapos sa kanila inuubos ang lahi. Hindi ako papayag na hindi makaganti sa aswang na yon, Lo. Hindi niya alam kung gaano kahalaga sa atin ang alaga nating kalabaw. Nag-iisa lang yun, nakatuwang ko sa bukid. Paano na ngayon? Ang mahal pa naman ng kalabaw. Di tayo makakabili agad. Siya nga pala. Ang aswang ba na nakainkwentro mo ay ulo lamang at may nakalawit na laman loob? Mabilis ang galaw at gumagawa ng kakaibang ingay ang bituka kapag gumagalaw. O Polo, tumpakan lahat ng sinabi mo. Teka,
Paano niyo po nalaman, Lolo? Pamilyar po ba kayo sa aswang na yun? Oo naman. Yun kasi ang narinig kong usapan ng mga kababaryo natin. Sa tanda kong ito'y marami na rin akong nakitang iba't ibang uri ng mga aswang. Bawat klase may kakaibang anyo, lakas at kahinaan. Talaga po, Lo? Sa tingin niyo po, anong uri ng aswang ang nakalabang ko? Nakakatawang pakinggan ang tawag sa aswang na yun, Apo. Pero, nakakatakot ang mga bagay na kaya nilang gawin. Kalibadot ang pangalan nila. Tanging ang ulo at laman loob ng nilalang na yon ang humihiwalay sa kanilang katawan at gumagala sa paligid para mambiktima. Ano po ang ibig niyo sabihin, Lo? Ano-ano ang mga bagay na kayang gawin ng aswang na yun? Marami, Apo. Maaari lang gamitin ang bituka at dila nila para atakihin at paslangin ang kanilang biktima. Kaya rin nilang ilipad sa ere ang kanilang kalaban at ibagsak sa lupa. Kapag nagawa nilang paslangin ang kanilang biktima, wawakwakin nila ang tiyan at kakainin ang laman loob na siyang nagbibigay sa kanila ng kakaibang lakas. Ganun po ba? Paano mapapaslang ang mga katulad nila? Ano ang kahinaan nila, Lo? Puso. Puso ang kahinaan ng mga aswang na yon. Mapapaslang sila kapag sinaksak, dinukot, o kaya'y dinurog ang kanilang puso. Makikita mo sa kanila na labis nilang pinoprotektahan ng bahaging yon ng kanilang katawan. Dahil dito nakasalalay ang kanilang buhay. Isa pa, kapag hindi sila nakabalik sa katawan nila bago sumikit ang araw, mamamatay sila. Pero, paano po makikita kung nasaan ang katawan ng mga kalibadot? Kadalasan ay sa mismong pinaglulunggan lamang din nila. Marami nagsasabing ibinababad ng mga kalibadot ang katawan nila sa suka nang hindi kaagad ito mabulok. Kapag natuntun mo ito, pwede mong budburan ang asin o kaya sunugin. Nang sa gayon, ay hindi na sila makabalik pa sa kanilang katawan. Tatandaan ko ang lahat ng mga sinabi niyo, Lo. Saan po kaya sila posibleng naglulungga? Sa kagubatan kadalasan naninirahan ng mga kalibadot. Sa katunayan, may balita noon na may kinukutaan ng mga aswang na yun sa kabilang nayon. Kung hindi ako nagkakamali, hanggang ngayon ay naroon pa rin sila. Hayaan niyo, Lo. Kapag nagkataon na may nakita akong kalibadot, hindi ako magdadalawang isip na patayin yun. Sa ngayon, maghapunan na muna tayo at nang makapagpahinga na rin po. Nagutom din ako dahil sa nangyari. Mabuti pa nga, Apo. Hindi mawala sa isipan ng binata ang nangyari sa kanilang alaga at maging ang pakikipaglaban niya sa aswang. Dahil din sa mga nalaman niya tungkol sa mga kalibadot, nakaramdam ng galit si Mariano. Isang takip silim na pagpasa ni Mariano na tunguhin ng gubat. Dala ang kanyang itak. Mag-isa siyang nakipagsapalaran upang alamin kung may kuta rin ng mga aswang doon. Nang makarating siya sa gitna ng gubat, may nakita siyang isang babae na nagpakilala sa kanyang si Asona. Ipinakilala rin ni Mariano ang kanyang sarili sa dalaga. Saan ka nakatira? Anong ginagawa mo dito sa gubat? Ngayon lang yata kita nakita rito. Sa bahaging yun ng bahay ko. Mag-isa lang ako namumuhay dahil wala na akong mga magulang. Nagpunta ako dito sa gubat para manguha ng suso na umaakyat sa puno. Paborito ko kasing ulam yun. Ikaw, bakit ka napunta sa gubat na to? Anong balak mo rito? Wala naman. Pupunta ako sa kabilang baryo kaya dito ako dumaan. Hahanapin ko ang kuta ng mga kalibadot doon dahil gusto ko silang harapin. Dito kasi mukhang wala silang kuta. Huwag mo nang ituloy ang pagpunta doon dahil delikado. Kapag nakarating ka na sa lungga ng mga kalibadot, baka hindi ka na makaalis pa ng buhay. May alam ka tungkol sa kanila? Alam mo ba kung saan sila nagkukuta? Alam kong isa sila sa maraming uri ng mga aswang. Kakaiba rin ang mga nilalang na yun kung ikukumpara sa ibang aswang. Mas maigi pang bumalik ka na sa bahay nyo at huwag nang tumuloy. Mapapahama ka lang kapag nagpatuloy ka pa. Hindi! Kailangan ko silang harapin. Pagbabayaran nila ang ginawa nila.
Sisiguraduhin kong mamamatay silang lahat. Manganganib ka lang dun, Mariano. Maniwala ka. Hindi sapat ang lakas mo para harapin ang mga aswang na yun. Wala ka pa sa kalingkingan ng kakayahan nila. Bakit alam mo ang tungkol sa mga kalibadot? Minsan mo na ba silang nakaharap? Oo. Ilang beses ko na rin sila nakasagupa. Ilang ulit na nakita. Sila ang pumatay sa mga magulang ko. Hindi ko sila mapapatawad. Wala akong pakialam kung marami sila. Hindi ako uuwi. Tutuloy ako sa kuta nila. Uubusin ko ang lahat ng aswang na naroroon. Hindi nagpapigil si Mariano kay Asona kahit na binalaan siya ng dalaga. Dahil sa labis na galit niya sa aswang na pumatay sa kanilang alagang kalabaw, ginusto niyang makapaghiganti. Nagmadali siyang puntahan ng kabilang nayon upang hanapin ang pinagkukutaan ng mga kalibadot. Lingid sa kaalaman ni Mariano, nakasunod pala sa kanya si Asona na may dala ring itak. Hindi man lamang naramdaman ng binata ang pagsunod ng babae sa kanya dahil maingat din si Ason sa kanyang mga galaw. Nang makarating siya sa kabilang baryo, sinuyod niya ang kagubatan. Hindi nga siya nabigong makita at matuntun ang kuta ng mga aswang dahil sa ginagawang ingay ng mga bituka nila. Nagmatsyag pa siya sa paligid at nang makita niya nagsisilabasan na mga nilalang, hindi na nagdalawang isip pa si Mariano na sumugod. Maya-maya'y nakita niyang may isang kalibadot na pasugod sa kanya. Uunahin na kita! Humanda ka! Mukhang gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Ikaw na ang kusang lumapit, ha? Mariano! Sa likuran mo! Natigilan si Mariano nang malaman niyang boses ni Ason ang narinig niya. Napalingon siya sa dalaga at napakunot noon nang makita niya ang babae. Nang lingunin niyang sinasabi ni Ason, nakita niyang may mga pasugod na aswang, kaya inunan niyang labanan ang mga ito. Ason, bakit ka narito? Sinundan mo ba ako dito? Hindi kita pwedeng pabayaan lang, Mariano. Alam kong kakakilala pa lang natin. Pero nakukonsensya akong hayaan kang mag-isa. Delikado ang mga aswang. At baka ikamatay mo pa ang pagsugod sa kanila. Kailangan ko silang mapatay at nang maipaghiganti ko ang alaga ko. Hindi ko mapapalampas ang kanilang ginawa. Kailangan na natin makaalis dito, Mariano. Ikaw na lang ang umalis, Ason. Hayaan mo na lang ako dito. Kaya ko ang sarili ko. Bumalik ka na. Sinugod ng dalawang aswang si Mariano. Dahil dito nilabanan niya ang mga ito at sinikap na huwag malagay sa alanganin. Nangamba rin si Asona dahil may naririnig siya mga ingay sa paligid. Hindi nagtagal, may nakita siya mga aswang na papalapit sa kanila. Dumadami na sila, Mariano. Umalis na tayo dito. Mariano! Bitiwan niyo ako! Hayop kayo! Kapag nakawala ako sa pagkakapulupot ng bituka niyo, tatagtarin ko kayo ng pino! Aray! Bitiwan niyo siya! Nagpatuloy ang pakikipaglaban nila Mariano at Ason sa mga kalibadot. Nagtulungan sila hanggang natanong ni Ason na may mga aswang pang paparating sa kanilang kinaroroonan. Napansin ng binata na nagbabaga ang mga mata ng dalaga. Pero dahil na rin sa pagiging abala sa pakikipaglaban, ipinagsawalang bahala niya ang tungkol doon. Pinagsabihan ng babae si Mariano na umatras na sila dahil hindi nila makakaya ang mga paparating pang mga kalibadot. Nagmatigas naman si Mariano at nakipaglaban pa siya sa mga aswang. Sa katagalan, nagawa siyang sugatan ng mga halimaw at tumilapon ang binata matapos siyang ibalibaga. Aray ko! Papatayin kitang hayop ka! Kapag nakatayo ako dito! Mariano, hayaan mo na siya. Hindi mo na kaya. Puro sugat na ang katawan mo. Ang sakit na sugat ko! Kailangan kong makatayo! Mariano, tara na. Umalis na tayo. Dahil sa kalagayan mo,
Paniguradong mahihirapan na tayo sa sitwasyong to. Hindi ako pwedeng umalis dito hanggat hindi ko sila napapatay, Ason! Pagkakataon ko na to. Hindi ko na dapat pasayangin to. Mauna ka na at susunod ako sa'yo. Alam kong galit ka sa kanila. At ganun din naman ako. Pero sa pagkakataong to ang tumakas ang mainam na gawin. Tayo ang mapapatay nila kung sakaling hindi tayo aalis dito. Halika na bago pa sila makalapit sa atin. Tulungan na kitang makatayo, Mariano. O sige na nga. Tama ka naman. Dahan-dahan lang. Masakit ang sugat ko sa bandang tiyan. Mukhang napuruhan ako eh. Kaya nga mas kailangan nang makalis dito. Marami ka ng sugat na nakuha mula sa kanila, Mariano. Sa sitwasyon mo ngayon, hindi mo na kayang lumaban. Sinasabi ko sa'yong mahina ka pa kung ikukumpara sa kanila. Kaya malabong mapatay mo sila. Teka, bakit mo pala ako tinutulungan? Binalaan na kita, Mariano, pero hindi ka nakinig sa akin. Hindi ko gustong may mapahamak na ibang tao sa kamay ng mga aswang na yun. Kakilala ko man o hindi. Isa pa, alam kong dala ng galit at kapusukan mo. Ikaw mismo ang naglalagay sa sarili mo sa bingit ng kamatayan. Inalalayan ni Ason si Mariano habang tumatakas sila sa mga kalibadot. Laking pasasalamat na lamang nila dahil hindi na sila sinundan pa ng mga aswang. Nang makarating sila sa bukring sinasaka ni Mariano, iniwan ni Ason ang binata. Nagpasalamat siya sa dalaga dahil sa naging tulong nito sa kanya. Paika-ika niyang nilakad ang daan pa uwi sa kanilang bahay. Kahit malayo pa lang sa kanilang tirahan, nagsisigaw na si Mariano at humingi ng tulong sa kanyang lolo. Sakto namang inaabangan din siya ng matanda, kaya sinalubong siya kagad dito nang marinig ang kanyang sigaw. Lo, tulungan niyo po ako. Diyos ko, Mariano. Halika rito, apo. Pumasok tayo sa loob at gagamutin kita. Ano ba nangyari sa iyong bata ka? Bakit ang dami mong sugat? Dahan-dahan po, Lo. Aray! Sige, pumiga ka riyan at kukuha lamang ako ng mga gagamitin ko para gamutin ka. Saglit lamang. Opo. O ito, sandali at pupunasan ko muna ang mga sugat mo. Tiisin mong sakit, apo, ha? Aray ko, Lo. Dahan-dahan po. Ano ba ang nangyari sa'yo? Huwag mong sabihin sa akin na sumugod ka sa kuta ng mga kalimbadot. Ginawa ko nga po yun, Lo. Akala ko makakaya ko sila dahil sa mga nalalaman ko mula sa inyo. Nagkamali pala ako, Lo. Mabuti na lang at nakatakas ako. Hindi nga ako nagkamali sa kutob ko may balak ang punta ng lungga nila. Ang mali ko lamang ay hindi kita pinigilan. Kaya umabot ka sa ganito. Alam ko hindi pa sapat ang lakas mo. At nagkamali ako dahil hindi kita binalaan tungkol doon. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Bakit po ninyo nasabi na kulang pa ang kakayahan kong labanan sila? Hindi sapat ang abilidad ng isang normal na taong tulad mo para kaharapin ang mga kalibadot. Hindi rin sila basta-basta mga nilalang. Ibabagsik sila at hindi madaling matalo. Kahit alam mo pa ang mga bagay na makakapatay sa kanila, nilagay mo sa panganib ang buhay mo, Mariano. Wala akong pakialam, Lo. Ang gusto ko lang ay makaganti sa mga aswang na yon. Hindi biro ang ginawa ng kalahi nila sa alaga natin, Lo. Nag-iisang kalabaw lang natin yun. At malaki ang tulong nun sa atin. Kahit na, inilagay mo sa peligro ang buhay mo. Sumugod ka rin nang wala kang alam sa pakikipaglaban. Umatake ka rin nang hindi ka handa. Ay tignan mo nangyari sa'yo ngayon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nagagantihan, Lo. Magpapagaling lang ako at babalikan ko silang lahat. Salot sila sa buhay natin at maging sa ibang tao. Tatapusin ko lamang ang panggagamot sa'yo. May mahalagang bagay akong ibibigay sa'yo. Alam kong makakatulong sa'yo mga yon kung nais mo talagang lipulin ng mga aswang at maipaghiganti ang ating kalabaw. Ano po ba ang mga bagay na yun, Lo? Nang matapos ngang gamutin ng matanda si Mariano, kinuha nito ang kung anumang bagay na tinutukoy niyang ibibigay sa binata. Ganun na lamang ang pagkamangha ni Mariano nang iabot sa kanya mga bagay na yun. Nakaramdam ng pananabik ang binata
dahil unang beses din niyang mahawakan at makita ito. Ito ang medalyon ng trespe ko. Ito ang sinasabi kong ibibigay ko. Siguradong malaki ang may tutulong nito sa'yo. May posibilidad din na kakayanin mo makipaglaban sa mga kalibadot. Ang isang to naman ay punyal. Maaari mong itarak sa puso ng mga kalibadot para sa agaran nilang kamatayan. Kargado na rin ang dasal at orasyon ng punyal na yan, Apo. Ingatan mo sana ang mga ito. Ang ganda ng mga tolo. Mukhang iningatan niyo po ng mahabang panahon. Tama ka, Mariano. Halos 3 dekada ko na rin itinatagot iniingatan ang mga yan. Naisip ko mas kailangan mo ang mga ito ngayon, Apo. Gusto ko lang na kahit papano ligtas ka habang nakikipaglaban sa mga kalibadot. Ayoko mapahama ka dahil lamang sa kanila. Alam kong hindi kita mapipigilan sa mga gusto mo. Nakikita ko sa iyong kabataan ko. Mapusok din ako noon. Salamat, Lo. Pangako, iingatan ko rin po ang mga to. Ibig sabihin po, sa'yo talaga ako nagmana. Ba dapat lang naingatan mo yan? Magiging kakambal mo na ang mga sandatang yan. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Kapag gumaling ka na, sasanayin kita sa pakikipaglaban. Nang sa gayon kapag hinarap mo ang mga aswang na yon, makakaya mo silang sabayan sa labanan at magagawa mo silang buksain. Sige po, Lo. Kapag gumaling ako, magsasanay ako mabuti. Papatayin ko sila at uubusin. Hindi ko hahayaang lumaganap pa sa kanayunan ng kanilang kasamaan. Nagpagaling nga si Mariano mula sa mga natamo niyang sugat dahil sa pakikipaglaban sa mga kalibadot. Hindi na muna niya sinabi sa kanyang lolo Socorro ang tungkol kay Azona. Makalipas ang halos 2 linggong pagpapagaling, kahit papano naghilom na ang kanyang mga sugat. Bumalik na rin siya sa pagsasaka sa kanilang bukirin. Gaya ng sabi ng kanyang lolo, nagsimula na rin siya sa kanyang pag-iensayo para hasain ang kanyang kakayahang pisikal. Ang kanyang lolo nagtuturo sa kanya ng pamamaraan kung paano makipaglaban. Namangha si Mariano dahil hindi niya alam na may kaalaman ng kanyang lolo pagdating sa pakikipaglaban. Ituon mo ang atensyon mo sa pagsasalay, Mariano. Kung gusto mong matuto, dapat handa kang magsakripisyo. Opo, Lo. Wala po akong ibang iniisip ngayon kundi ang magpalakas at paghandaan ng mga aswang. Alam kong hindi magtatagal makakaharap ko na naman ng mga aswang. Mas mabuti nang handa ka sa lahat ng oras, Apo. Kahit papano, alam kong unti-unti ka na rin natututo. Subalit hindi pa sapat ang natutunan mo para harapin ang mga aswang na yon. Mas pag-iigihan ko pa, Lo. Hindi ako susuko hanggang sa maging sapat na ang kakayahan ko para talunin sila. Mas mabuti nang klaro tayo pagdating sa bagay na ito, Mariano. Hindi biro ang ginagawa ko para matuto ka lamang, Apo. Alam ko po yun, Lo. Kaya nga po pinagbubutihan ko rin ang pag-iensayo. Sadyang may gumugulo lang di sa isipan ko nitong mga nakaraang araw. Ano naman yun, Apo? Ramdam ko ang kakaibang presensya sa paligid tuwing gabi. May hinala akong mayroong nagmamasid sa bahay natin. Pero wala naman akong nakikita kapag tumitingin ako sa labas. Madalas ding nag-iinit ang buong katawan ko kapag nakakaramdam ako ng ganon, Lo. Hindi maiiwasan na ganon ang maramdaman mo. Hindi rin imposibleng iniisip mong may nagmamasid sa atin. Sigurado ko may mga aswang na nagmamatsyag sa'yo. Kaya kailangan nating maging maingat. Opo, Lo. Sinusubukan ko ring maging mas maingat na sa ngayon. Mas mabuti na rin yon. Mas madali na rin sa'yo makaramdam na may kakaiba sa paligid. Dahil may mga bagay ka na rin alam. Isa pa, dahil may tangang ka ng medalyon. Kaya mas magiging matalas na rin ang pakiramdam mo. Nagpatuloy si Mariano sa paghasa ng kanyang kakayahan. Kapag natatapos na siya sa kanyang trabaho sa bukid, binibigyan niya ng oras ang kanyang pag-iensayo kasama ang kanyang lolo Socorro. Sa tuwing tinatanong niya ang kanyang lolo kung bakit may alam siya sa pagdating sa labanan, tanging pagtawa lamang ang tugon ng matanda sa kanya. Naging ganoon ang buhay ni Mariano sa loob ng halos 2 buwan. Sa bawat araw na lumilipas, natututo na siya sa pakikipaglaban at mas nag-iibayo na rin ang kanyang lakas at liksi. Hanggang sa isang gabi, habang nagpapahinga siya sa kanilang bahay, hindi siya mapakali dahil pakiramdam niya ay may kakaiba sa paligid.
May naririnig siyang ingay na kagaya ng mga naririnig niya noon sa tuwing may papalapit na kalibadot. Nag-init din ang kanyang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Kaya minabuti niyang lumabas ng kanilang bahay upang alamin kung ano nangyayari. Dala ang punyal na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo Socorro. Sinuyod niya ang paligid. May nakita siyang 2 kalibadot na umaaligid. Hindi nga ako nagkamaling nandito kayo. Ang lakas ng loob niyong pumunta dito. Humanda kayo. Dudurugin ko ang puso at ulo ninyo. Mariano, ano nangyayari dyan sa labas? Bakit ka sumisigaw? Pagpipira-pirasuhin ko kayong mga aswang. Apo, sandali lang. Tutulungan kita. Lalabanan nating 2 mga aswang na yan. Huwag na po, Lo. Kaya ko na po to. Diyan na lang po kayo sa loob ng bahay. Huwag na kayong lumabas. Kahit natutol si Mariano na lumabas ng bahay si Lolo Socorro, pinuntahan pa rin siya ng matanda dala ang itak. Nang makalabas ito, sumugod sa matandang lalaki ang isang kalibadot. Iwinasiwas naman ni Lolo Socorro ang kanyang itak sa ere at sinubukang tagain ang aswanga. Maging si Mariano ay patuloy rin sa pagkipaglaban sa kalibadot na umaatake sa kanya. Lo, mukhang pahihirapan tayo ng mga aswang na to Kaya nga, Apo, kahit may alam ka na sa pagkipaglaban, ay hindi ka pa rin dapat makampante. Tuso ang mga nilalang na yan. Mariano, ang kalibadot na yan, patayin mo na! Ito ang nababagay sa iyong aswang ka! Damhin mo ang talim ng ibabaong kong punyal sa puso mo! Tatakas ang kalibadot! Habulin mo, dali! Kayo na po ang bahala sa isang tolo. Napatay ko na to. Ililibing nyo na lang po o kaya ay sunugin. Hahabulin ko lang po ang isang yon at nang hindi na makapagsumbong sa iba pa niyang mga kasamahan. Sige, Apo, mag-iingat ka! Bumalik ka kaagad kapag natapos mo ng pasalangin ng aswang na yan! Hinabol ni Mariano ang kalibadot na nakatakas. Namanghang binata dahil sa bilis niya habang tumatakbo siya. Pakiramdam niya yung gaan ng kanyang katawan dahilan para akalain niyang hindi na nakalapat sa lupa ang kanyang mga paa. Nakarating siya sa gitna ng gubat dahil sa paghabol sa isang aswang na nakatakas. Nang naroon na siya, nagulat si Mariano dahil maraming mga kalibadot na nakaabang sa kanya at inaasahan ng mga ito ang kanyang pagdating. Mas umilit naman ang pakiramdam ng binata dahil doon. Nasa ganong sitwasyon siya nang biglang dumating si Ason. Napatingin sa kanya ang dalaga. Napansin niyang galit na nakatitig ang ibang kalibadot kay Ason. Anong ginagawa mo dito, Ason? Bakit ka nagpunta dito? Nagkataon lang na napadpad ako rito, Mariano. May mga napansin akong kalibadot na dumaan kanina sa bahay. Kaya sinundan ko. Napansin kong nagmamadali sila sa kanilang kilos. Hindi ko akalaing ikaw pala ang kakaharapin nila. Umalis ka na at ako nang bahala sa kanila. Teka, bakit hindi ka mapakali, Ason? Nakakaramdam ka ba ng takot sa mga kalibadot? Hindi ako natatakot sa kanila Ituon mo ang pansin mo sa mga aswang at huwag sa akin. O sige, sabi mo Humanda ka dahil sigurado akong susugod sila sa atin. Iyan na nga sila. Susugurin na nila tayo. Maghiwalay tayo ng pwesto at nang hindi tayo madaling masukol ng mga to. Sige, puntiryahin mo lang ang puso nila. Sigurado naman akong alam mo ang tungkol doon. Napatango si Mariano sa sinabi ni Ason. Sumigaw siya para bantaan ang mga aswang para sa buhay nila. Napahiyaw din si Ason dahil sa matinding galit niya sa mga kalibadot. Nang magsimula ng sumugod ang mga aswang sa kanila, nilabanan nila ang mga ito ng buong tapang. Inihanda ni Mariano ang kanyang punyala. Hinatak niyang nakalawit na bitukan ng isang aswang. At nang itatarak na sana niya ang punyala, pilit namang nagpumiglas ang halimaw. Nagtaka ang binata dahil bigla na lang natakot ang aswang nang makita siya ng malapitan. Nang mabitiwan niya ito, mabilis na tumakas ang halimaw. Gusto pa sanang sundan ni Mariano ang mga ito, pero pinigilan siya ni Ason. Mariano, tumigil ka! Huwag mo na silang habulin! Hindi sila dapat makatakas. Hindi ko pa sila nauubos.
Wala pa nga akong ginagawa eh. Bakit parang natakot sila? Dahil kaya sa punyal ko na to? Patalim lang naman to ha. Nakakatakot ba to? Bahala ka, Mariano. Kung gusto mo mapahamak tulad na nangyari sa'yo noon, gawin mo ang gusto mo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ka nag-iisip. Hindi sila takot. Baka mamaya pinapasunod ka talaga nila. Tapos may inihanda silang patibong sa'yo sa lugar na yon. Huwag ka nga magtapang-tapangan. Nag-iisa ka lang. Kumpara sa kanila na isang buong lahi ang nakaabang sa'yo. Saglit na natigilan si Mariano dahil sa sinabi ni Asona. Pilit naman niyang pinakalma ang sarili habang inihahatid ng tanaw ang mga kalibadot. Hindi mo ba naiisip na kung hindi ko sila susundan ngayon, posibleng mas lalala pa ang sitwasyon? Kaya ko rin naman silang harapin sa pagkakataong to. Alam kong makakaya ko silang talunin. Kung yan ang paniniwala mo, sige, sundan mo sila. Ang masasabi ko lang sa'yo, hindi sa lahat ng oras galit mo ang paiiralin mo, Mariano. May tamang oras para sa lahat. Tamang oras din naman ngayon ah. Bakit nga ba ako nakikinig sa'yo? Sana kung nahabol ko na sila, baka nagawa ko na silang patayin. O bakit hindi ka nga tumuloy? Eh di sana sa mga oras na to pinagtutulungan ka na nila. Baka nga namatay ka na sa mga kamay nila ngayon. Hindi mangyayari yon, Ason. Kaya ko nang makipaglaban. Hindi ako natatakot sa kanila. Dahil ano? May tangan ka ng agimat? O sige, sabihin na nating meron ka nga at natakot sa'yo ang mga kalibadot na yon. Hindi mo ba naiisip na isang maling galaw mo lang, magiging baliwala na rin yung tangan mo? Paano mo na lamang may tangan ako? Hindi ko naman sinabi sa iyo ah. Hindi na mahalaga kung paano ko na lamang may agimat ka. Pero sana kahit meron ka niyan, huwag ka pa rin magpakakampante sa mga desisyon mo. Kailangan mo pa rin pag-isipan ng lahat, lalo na pagdating sa mga kalibadot. Kaya ba hindi mo sila sinusugod kaagad sa kuta nila? Kahit alam mong kaya mo rin silang patayin? Magaling ka naman sa pakikipaglaban. Ano pa bang pumipigil sa'yo para gawin yun sa kanila? Alalahanin mong sila ang pumatay sa mga magulang mo at dapat ka ring maghiganti. Ginagawa ko rin yun, Mariano. Pero hindi ako katulad mo. Napadalos-dalos lang kung magdesisyon. Bahala na. Maiwan ka na dito. Nawalan na ako ng gana. Mas pinili na lamang ni Mariano na umuwi sa kanilang bahay. Napaisip din siyang tama si Ason sa kanyang mga sinabi. Kahit alam ng binata na posibleng makaya niya nang makipaglaban sa mga aswang na yun, kailangan niyang manigurado para hindi na maulit ang naging sitwasyon niya noon. Nang makarating siya sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang lolo na naghihintay sa kanyang pagdating. Kumusta po? Nagawa mo bang paslangin ang nakatakas na kalibadot? Hindi po eh. Tuso ang aswang na yon, Lo. Dinala niya ako sa gitna ng gubat kung saan maraming mga kasamahan niya ang nag-aabang doon. Marahil plinano nilang pagtulungan ako. Ibig sabihin ay nakipaglabang ka sa ibang mga kalibadot na naroon sa gitna ng gubat? Ano nangyari? Nagawa mo bang paslangin silang lahat? Hindi po, Lolo. Nagtataka nga ako dahil nagsialisan sila. Mukhang natakot yata kaya nagsitakas. Marahil nalaman nilang may tangan kang medalyon. Isa pa, baka naisip nilang may kaalaman ka na sa pagkipaglaban. Hindi tulad nung una kanilang makainkwentro. Baka nga po ganun, Lo. Mas maigi na rin matakot sila sa akin nang sa ganun ay isipin nilang hindi nila ako basta-bastang matatalo. Sisiguraduhin kong sa susunod na makaharap ko sila, magagawa ko ng pag-ubos sa lahi nila. Darating din ang panahong yun na po. Sa ngayon mas mabuti pa siguro magpahinga na muna tayo. Sige po, Lo. Medyo napagod din po ako sa pakikipaglaban eh. Sige na, pumasok ka na sa silid mo at magpahinga ka na. Habang nagpapahinga ang binata sa kanyang silid, hindi mawala sa isipan niya si Ason. Nagtaka siya kung bakit napakagaling ng babae sa pakikipaglaban at halatang sanay ito makipaglaban sa mga kalibadot.
Isa pa sa iniisip ng binata, bakit sa tuwing nalalagay siya sa ganong sitwasyon ay sumusulpot si Ason. Sinasamahan pa siya sa tuwing ramdam ng dalaga na may panganib siyang kinakaharap. Dahil mas gustong palakasin ni Mariano ang kanyang sarili, minabuti niyang ipagpatuloy ang pag-iensayo pagkatapos siya magtrabaho sa kanilang bukid. Nagpasya rin ang binata na magmatsyag sa kanilang bukirin tuwing gabi, lalo na at may mga alaga pa silang bakang naroroon. Lo, gusto ko lang na magpasalamat dahil sa ibinigay niyong medalyon sa akin. Dahil po dito, ramdam kong mas nadagdagan ang lakas at bilis ko. Lalo na kapag nakikipaglaban ako sa mga kalibadot. Nako apo, ayoko lamang na mapahamak ka. Kahit hanggat makakaya kong gabayan at tulungan ka, gagawin ko. Bawat araw na dumadaan, mas nadadagdagan ang kagustuhan ko na mapatay ang mga aswang. Wala pa mang nangyayaring pambibiktima sa ating baryo. Pero dapat hindi tayo makampante. Talagang dapat ay hindi tayo maging kampante sa panahon ngayon. Talamak na ang pambibiktima sa ibang baryo. Malamang sa mga susunod na araw dito na sila maghahasik ng lagim. Ha? Ibig sabihin, mas kailangan nating maging alerto. Baka hindi natin mamalayan na nandito na pala sila. Oo apo, siya nga pala. Kamusta naman ang pagmamatsyag mo sa bukirin natin at sa paligid tuwing gabi? May mga kalibadot bang umaaligid? Sa kabutihang palad, Lo, wala naman. Hindi po ako titigil sa pagmamatsyag at pagbabantay sa kanila. Alam kong hindi magtatagal. Aatake ang mga yun. Ikaw ang bahala, apo. Mas mabuti na rin nakakasiguro tayo sa kaligtasan natin. Palagi ka mag-iingat at maghanda ka sa posibleng paglusob nila. Opo, Lo. Sige po. Aalis na po muna ako. Pupunta ako sa bukid at magmamatsyag ako. May kutob po ako na baka may mangyaring kakaiba ngayong gabi. O sige, apo. Mag-iingat ka. Nang nasa bukirin na si Mariano, may natanaw siyang nilalang na mabilis na lumapis sa kulungan ng kanilang alagang baka. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya naging alerto ang binata. Hindi siya nagkamali na makumpirma niyang isang kalibadot ang nilalang na kanyang nakita. Tumakbo siya palapit sa halimaw at sinigawan niya ito para kunin ang atensyon. Pagkalingon ng nilalang sa kanya, nataranta ito at nagmamadaling umalis. Walang ibang naisip si Mariano kundi ang sundan yun. Dahil sa ginawa niya, nakarating siya sa gubat. Nagtaka pa siya nang hindi niya na makita ang nilalang na kanyang hinabol. Sinubukan niyang hanapin ito hanggang sa may narinig siyang kaluskos. Dahil sa kuryosidad, inalam niya kung ano o sino ang may gawa ng ingay. Napanganga siya at natigilan nang biglang tumambad sa kanya si Ason. Ason? Anong ginagawa mo riyan? Nagbabantay ng aswang. May umaaligid kanina sa bahay ko kaya lumabas ako para tingnan. Nakita ko ang isang kalibadot. Sinundan ko kaya nakarating ako dito. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa gubat? May sinusundan din akong kalibadot na mambibiktima sana sa alaga namin baka. Biglang nawala at hindi ko na alam kung saan nagpunta. Baka iisang aswang lang ang nakita natin. Siguradong nakalayo na yun ngayon, Mariano. Kaya nga hindi ko rin nasundan kung saang bahagi nagpunta. Ayos ka lang ba, Ason? Bakit balisa ka? Ayos lang ako. Huwag mo kong intindihin. Ganun ba? Siya nga pala. Ilang beses na tayong nagkikita at nagkakasamang makipaglaban sa mga kalibadot. Nagtataka na ako. Bakit ganun ka kagaling makipaglaban sa kanila? Gamay mo ang mga galaw nila. Ilang beses ko na sila nakaengkwentro noon. Isa pa minamatyagan ko sila. Kaya kahit papano, may alam din ako kung paano sila labanan. Talaga ba, Ason? Hindi kaya isa ka rin sa kanila? Kaya madalas kitang matsyempohan dito. Dahil kahit ikaw ay naglilibot para maghanap ng mabibiktima. Sino ka ba talaga, ha, Ason?
Hindi Nagkataon lang ang lahat, Mariano. Hindi mo na dapat malaman kung sino talaga ako. Sige, sabi mo eh. Hindi maganda ang pakiramdam ko dito Ramdam mo rin bang may mga nakamasid sa atin? Nararamdaman ko rin sila. Ang mas mabuti pa maghanda tayo. At baka sumugod sila. Sandali. May mga naririnig akong ingay. Tingnan mo. May mga nilalang na mabibilis na gumagalaw banda ron. Sigurado ako mga kalibadot na yun na tumatakas. Tama ka, Mariano. Sila nga yan. Tatapusin ko na sila sa gabing to. Buo na ang loob ko sa bagay na yun. Saan ka pupunta, Mariano? Susundan ko sila. Pupunta ako sa kuta nila. Para sa akin, ito na ang tamang panahon para isagawa ang plano ko sa lahi nila. Pero hindi mo ba naisip na posibleng patibong lang to ng mga aswang? Wala akong pakialam kung patibong to o hindi, Asun. Hindi na ako makapaghintay na patayin ng mga aswang. Matagal na panahon na rin ang inaksaya ko. Kaya hindi ko na patatagalin pa. Sige, sasama na lang din ako sa'yo, Mariano. Ikaw ang bahala, Asun. Sa pagkakataong to, wala na akong ibang naiisip kundi tapusin silang lahat. Bahala na kung ano ang mangyari sa akin. Mabilis na tumakbo sina Mariano at Asun papunta sa kinukutaan ng mga kalibadot, kung saan nanggagaling ang ingay na parang latigong inihahampas sa hangin. Nang malapit na sila, napansin kaagad nila ang mga aswang na pasalubong. Pinaghandaan naman ni Mariano ang bawat kalibadot na handang umatake sa kanila. Gamit ang kanyang itak at ang ibinigay na punyal ng kanyang lolo Socorro, pinupuntirya kaagad ng binata ang puso ng mga aswang. Dahil sa ginagawang yun ni Mariano sa mga kalibadot, ilan na sa mga nilalang ang nagawa niyang pabagsakin. Nagulat naman ang mga aswang dahil mas lalong lumakas at lumiksi ang binata. Kaya bawat pagsugod nila kay Mariano ay bakas ang takot sa kanilang mga mukha. Kahit ganoon, patuloy pa rin sila sa pag-atake sa lalaki. Sa gabing ito, matatapos na ang kasamaan ninyong lahat! Teka, nasaan si Azon? Bakit bigla siyang nawala? Alam ko, kasunod ko lang siya. Hindi kaya nasukol agad siya ng mga aswang? Mahinang babae. Akala ko pa naman ay talagang malakas siya. Di bale, kung napatay ka man ng mga kalibadot na to, ako nang bahalang maghiganti para sa'yo, Azon. Sandali. Ano yun? Bakit may isang kalibadot na kumakalaban sa kapwa niya, aswang? Hindi. Papalapit sa akin yung iba. Tutulungan kitang paslangin sila. Kung kailangan mo na sa klolo, sumigaw ka lang. Teka, sino ka ba? Isa ka ring kalibadot tulad nila. Bakit mo tinatraidor ang mga kalahi mo? Hindi na mahalaga ang bagay na yun sa ngayon. Makipaglaban na muna tayo sa kanila. Naiwan na kita at ako na lang ang bahala sa ibang aswang na lumalapit sa'yo. Sige. Ikaw ang bahala. Hindi kaya siya si Azon? Pareho sila ng boses. Medyo garalgal nga lang yung boses ng aswang na to. Saka, nakakapagtaka naman at tinakpan pa ng kalibadot na yun ang mukha niya. May itinatago ba siya? Nasaan na ba si Azon? At bigla na lang siyang nawala. Paano kung nahuli na nga siya ng mga kalibadot at pinatay? Pagkatapos ko makipaglaban sa mga aswang na to, hahanapin ko siya. Kailangan ko ding dumikit sa kalibadot na yon para malaman kung siya ba si Azon. Nakipaglaban si Mariano sa mga kalibadot na sumusugod sa kanya. Hindi rin niya mapigilan na mag-alala para kay Azon, lalo na't hindi niya nakikita ang dalaga. Napatingin din siya sa isang kalibadot na nakikipaglaban sa kanyang kalahi. Napakahusay nitong makipaglaban. Gamit ang nakalawit na bituka, ay napapahaba niya yun at ginagawang latigo para sukulin ang mga kalahi. Pagkatapos ay pinapahaba nito ang dila
at tinutusok ang puso ng mga kalaban. Manghang-mangha ang binata sa ginagawang pakikipaglaban ng babaeng kalibadot. Napapaisip si Mariano na baka si Ason nga ang aswang na yun dahil katulad ito ng dalaga na magaling sa pakikipaglaban. Napangangapa ang binata sa pagkamangha dahil nakikita niya ang mabibilis na galaw ng mga nilalang sa ere. Kaya hindi rin niya gaanong nasusundan ang kanilang mga kilos. Tanging nakikita na lang niya ang mga bituka nilang naghahampasan at ang mga dilang humahaba para atakihin ang puso ng bawat isa. Bawat kalibadot naman na sumusugod kay Mariano ay tinataga niya gamit ang kanyang itak. Pagkatapos ay sinasaksak niya ng punyal sa puso kapag bumagsak na sa lupa. Dahil doon ay nagagawa niyang patayin ang mga ito. Habang tumatagal ang kanyang pakikipaglaban, napansin ang binata na mas dumarami pa ang mga aswang at para bang hindi nababawasan ang bilang nila. Napahiyaw na lamang si Mariano nang hindi niya inaasang tangayin siya ng isang nilalang at inilipad siya nito pataas. Nagpumiglas ang binata at sinubukang makawala sa kalibadot hanggang sa tuluyan siyang nabitiwan nito. Nakaramdam ng pagkabahala si Mariano dahil alam niyang kapag bumagsak siya sa lupa mula sa ere ay mababali ang mga buto niya at tiyak na masusugatan. Walang iya ka! Kailangan kong makalapag na ligtas sa lupa. Pero paano? Ayos ka lang ba? Hindi siyempre. Nakita mo ba ang lagay ko? Tinatangay niya ako. Tulungan mo kaya ako kaysa nagtatanong ka pa dyan. Oo na, sandali lang. Nandyan na ako. Huwag naman masyadong malakas ang paghampas mo ng dila sa kanya. Baka bitawan ako nito. Tumahimik ka nga. Hindi ako makapag-isip ng maayos sa'yo. Napakadaldal mo. Para kang hindi lalaki. Ayan na nga. Binitawan na ako. Kasalanan mo to. Tulong! Nahuhulog ako! Huwag mo hahayaang ilipad ka nila. Mabilis kang matatalo kapag nangyari yun. Dahil babagsak ka sa lupa at pwede kang mamatay. Ilalapag lang kita at babalik ako sa pakikipaglaban. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Bakit mo ginagawa ito kahit isa kang kalibadot? Kakaiba ang itsura mo sa malapitan. Nagbabaga ang mga mata mo at makikitaan ang galit. Kulubot pa ang balat ng mukha mo at matutulis ang ngipin. Sino ka ba talaga? Nakakatakot ka naman. Buisit ka. Nagawa mo pang kilatisin ang itsura ko. Nangiinis ka ba? Hindi naman. Inaalam ko lang kung baka ikaw si Azon. Kaso nang matanggal ang telang tumabing sa mukha mo, nakita kong hindi ikaw si Azon kasi hindi naman ganyan ang mukha niya. Maganda yun eh. Isang salita mo na pangit ako, kukunin ko na ang laman loob mo. Pasensya na. Iniisip ko lang naman kung sino ka. Huwag mo na munang isipin ang tungkol sa akin. Ang mas mahalaga ngayon, maubos ang mga aswang na to. Kapag nagawa nating patayin ang lahat ng mga alagad ni Catalina, posibleng makaharap ko na siya. Sino si Catalina? Siya ang pinuno ng mga kalibadot. Mas malakas siya kumpara sa lahat ng mga nakakalaban natin ngayon. Kaya dapat siyang paghandaan. Sige, kapag nakaharap ko na siya, hindi ko nahahayaang mabuhay pa gaya ng mga nasasakupan niya. Maiwan na kita. Maghanda ka. At may mga papalapit sa direksyon mo. Nagpatuloy si Mariano sa pakikipaglaban sa mga kalibadot. Marami na siyang napaslang sa mga aswang. Ganun na lamang ang tuwa niya dahil napansin niyang wala nang dumarating pang kalaban. Nanabig si Mariano sa isiping posible rin niyang makaharap si Catalina. Na ayon sa aswang na tumutulong sa kanya ay pinuno ng mga kalibadot. Maya-maya'y may sumugod na dalawang nilalang. Binilasan ni Mariano ang kanyang galaw. Sa tulong ng kanyang agimat ay nahawakan niya ang mga ito sa ulo
at ibinalibag niya sa lupa. Buong lakas na idiniin ni Mariano ang ulo ng mga aswang sa lupa hanggang sa magawa niyang madurog ito. Pagkatapos ay ginala niya ang kanyang paningin para hagilapin kung nasaan na ang babaeng aswang na tumutulong sa kanya. Napansin niyang wala na ito sa paligid, kaya kaagad niyang hinanap. Habang hinahanap niya ang babaeng aswang, ay may narinig siyang pag-ungol sa di kalayuan. Nagulat nga siya na matagpuan ang pinagmumulan ng ingay at nakita roon ang isang babaeng pamilyar sa kanya. Ason? Ikaw ba yan? Mariano, Isa kang kalibadot? Kaya pala bigla kang nawala at hindi kita makita. Ikaw ba ang tumulong sa akin na makipaglaban sa mga aswang? Huwag ka nang tumanggi. Kitang-kita ko kung paano ka bumalik sa katawan mo. oo Mariano. Isa rin akong aswang. Tama ka. Ako nga yung aswang na tumutulong sa'yo kanina. Bakit hindi mo na lang sinabi sa akin na kauri mo pala ang mga nilalang na gusto kong paghigantihan? Alam kong galit ka sa mga kalahi ko. Naisip kong kapag nalaman mong isa rin akong kalibadot, pati ako patayin mo. Nang hindi ko pa nagagawa ang plano kong makapaghiganti kay Catalina. Ang pinunong hindi ko kailanmang matatanggap dahil hindi siya karapat-dapat. Kaya ba sumasama ka sa akin tuwing nilalabanan ko sila? Dahil sa kanya? Tulad mo, gusto ko rin patayin ng mga kalahi ko. Dahil sa kanila, lalo na kay Catalina, kaya namatay ang mga magulang ko. Gusto ko rin gawin sa kanya ang ginawa nila sa aking ama't ina. Alam ko na ngayon kung bakit magaling kang makipaglaban sa mga aswang na yon. Ikaw, ano ba talaga ang dahilan mo? At bakit gusto mong patayin ng mga kalahi ko? Ano nagawa nila sa'yo? At bakit sobrang galit mo sa kanila? Pinatay ng isang kalibadot ang kaisa-isang kalabaw namin. Mahalaga ang hayop na yun sa aming buhay dahil katuwang namin ito sa bukid. Bukod pa doon, nanggugulo na rin sa mga kanayunan ng mga aswang. Kaya kailangan na rin nilang mawala para matigil ang kanilang mga ginagawa. Ibig sabihin, sa inyo ang kalabaw na nakapastol nun sa pampang ng ilog? Paano mo nalaman? Ikaw bang Patawarin mo ko, Mariano. Hindi! Pagbabayaran mo ang ginawa mo, Ason. Pinatunayan mo lang sa akin na katulad ka lang din ng mga kalahi mo. Ang dapat sa'yo, mamatay rin! Sinugod ni Mariano si Ason. Iniiwasan naman siya ng dalaga at hindi siya gumagante sa binata. Nakiusap si Ason kay Mariano na huminahon muna. Ipiniliwanag ng babae na wala siya sa sarili ng mga oras na yun. Sandali lang. Makinig ka muna. Binala kong patayin ang kalabaw, pero hindi ko itinuloy. Gutom na ako noon. Pero nilabanan ko. Iniwan ko ang kalabaw na yon. Oo, nasugatan ko siya. Pero hindi ko siya tinuluyan. Patay na ang alaga ko at nagkalat sa lupa ang laman loob at dugo niya. Kung hindi mo pinatay, bakit ganon ang itsura niya? Bakit patay na siya nang makita ko? Buong buhay ko pinipigilan kong kumain ng sariwang karne at uminom ng dugo ng tao o hayop. Madalas na sumasagi sa isipan ko ang pangaral ng aking mga magulang. Kaya nagagawa kong pigilan ang sarili kong mambiktima ng tao. At kahit ng mga alaga nila, gusto kong makawala sa sumpa ng pagiging aswang. Dahil alam kong perwisyo ang dulot nito. Pero wala akong magawa. Hindi lahat ng aswang masama, Mariano. Huwag mong husgahan ang iba batay lang sa pagkakakilala mo sa isa. Hindi! Kinuha mo ang buhay ng isang hayop na mahalaga sa aming pamumuhay bilang magsasaka. Lumapit ka sa akin dahil papatayin kita, Ason! Alam ko may kasalanan ako, Mariano. Pero hindi nga akong pumatay sa alaga mo. Saka isa pa, hindi ito ang oras para maglaban tayong dalawa. Hindi pa natin napapatay si Catalina. Siya ang pinakamasamang aswang na dapat nating tapusin.
Lalo na siya na lang ang sinusunod ng mga kalibadot. Kapag nawala siya, mag-aalisan dito ang mga alagad niya. Unahin na muna natin si Catalina. Pagkatapos sige, isusuko ko sa iyo ang sarili ko. Patayin mo ko kung yan ang gusto mo. Wala akong pakialam. Kaya ko siyang paslangin kahit na mag-isa lang ako at walang tulong galing sa'yo. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang makaganti ako sa ginawa mo sa alaga naming kalabaw. Teka nga, ibig sabihin, ikaw rin ang nakita ko kanina. Balak mo ring lapain ang mga alaga naming baka. Nagkakamali ka dahil hindi ako yun. Alagad ni Catalina ang kalibadot na gustong mambiktima sa alaga niyong hayop. Sinundan ko nga lang din ang aswang na yun. Pero hindi ko inaasahan na hinahabol mo na pala siya. Hindi mo na ako maluloko pa, Ason. Labanan mo ako. Lumapit ka sa akin. Gigilitan kita ng leeg hanggang sa mamatay ka. May kalibadot sa likuran mo. Hindi! Si Catalina yan! Tabi! Ako ang haharap sa kanya! Totoo nga ang sinabi ng mga kauri natin, Ason. Kinakalaban mo ang kalahi mo. Tinatraidor mo ang sarili mong tiyahin. Ikaw ba si Catalina? Humanda ka sa akin. Tiyahin ka pala ni Azon, ha? Mabuti at dumating ka. Tatapusin ko na kayo ng sabay ngayon. Hindi na ako mahihirapang hagilapin ka pa. Oo, tama ka. Ikaw pala ang taong sinasabi ng mga kasamahan ko. Ang kinatatakutan nilang binatang magsasaka. Mariano, huwag kang magpadalos-dalos sa pagsugod mo kay Catalina. Tuso ang aswang na yan. Catalina, kailanman hindi kita matatanggap bilang kapamilya at kauri. Isa kang ganid sa kapangyarihan. Dahil nagawa mong patayin ang ama ko, ang sarili mong kapatid. Wala akong pakialam. Susugurin ko siya. Hindi ikaw ang makakapatay sa akin. Wala ni isa sa inyo. Kung napatay man ninyo mga kasamahan ko, sisiguraduhin kong kayo ang isusunod ko. Umulupot ang nakalawit na bituka ni Catalina sa kamay ng lalaki na may hawak na punyal. Pilit namang nagpupumiglas ni Mariano. Pero mas lalo pang hinigpitan ng pinuno ng mga aswang ang pagkakapulupot niya sa binata. Habang pilit na kumakawala ni Mariano, nakita niya si Ason na muling nagsaswang. Nakuha nito ang kanyang atensyon dahil sa malakas na pag-ungol. Napatingala ang dalaga sa langit. Tinitigan ng matalimang bilog na buwan at maya-maya'y biglang humaba ang kanyang mga pangil. Napahawak si Ason sa kanyang leeg, kasabay ng malakas na pag-atungal. Maya-maya'y unti-unting umaangat ang ulo ng babae. Naghiwalay ang kanyang ulo at leeg sa katawan, kasama ang laman loob nito. Nang lumutang sa ere ang ulo ni Ason, naiwan naman sa lupa ang katawan niyang nakaluhod. Ganun pala silang magsaswang. Aray ko! Bitawan mo ako, Catalina! Kung ayaw mong putulin ko yung bituka mo, huwag na huwag mo akong bibigyan ng pagkakataon na makuha ang punyal ko dahil ikamamatay mo yon. Catalina, ako ang harapin mo. Magtuos tayong dalawa. Ito na ang pagkakataong maipaghiganti ko ang mga magulang ko. Isa ka ring traidor, hayop ka. Harapin mo ako. Kahit magtulong pa kayong dalawa, hindi niyo ako mapapatay. Tayo ang magharap. Bitiwan mo si Mariano. Pagbibigyan kita. Total kahit naman pakawalan ko ang binatang ito, mahahanap ko pa rin siya. Magagawa ko siyang lapain. Kaya ikaw munang haharapin ko, Ason. Mukhang gigil na gigil ka na makasama ang mga magulang mo sa impyerno. Azon, anong ginagawa mo?
Umalis ka na dito, Mariano. Ako na ang papatay sa babaeng to. Alis na! Hindi ako aalis. Halika rito, Ason. Magtuos tayong dalawa. Isusunod kita sa mga magulang mo. Pamilya kayo na mahihinang kalibadot. Mas pinili ninyo wag mambiktima ng mga tao para gawing pagkain. Dahil doon hindi nararapat ang ama mo na maging pinuno ng lahi natin. Ason, kung hindi ka lang tinuruan ng mga magulang mo sa pakikipaglaban, matagal mo na sana silang kasama sa kabilang buhay. Sumugod si Catalina kay Ason matapos niyang pakawalan si Mariano. Naglaban ng dalawang kalibadot sa ere. Hindi naman alam ni Mariano kung ano ang gagawin niya. Kaya nanood na lang siya sa dalawa habang nakatago sa isang puno. Hindi siya umaalis at nanatiling nakahanda. Sakaling may isa sa mga naglalabang kalibadot ang babagsak sa lupa. Sinubukan naman ng binata na ipikit ang kanyang mga mata at nagdasal. Humingi siya ng gabay sa kanyang tangang medalyon para patnubayan siya sa gagawing pakikipaglaban kay Catalina. Sakaling matalo nito si Ason. Nang tumagala, nakaramdam ng kakaibang init sa katawan si Mariano at naramdaman niyang nadagdagan ang kanyang lakas. Mas nagkaroon siya ng tapang na harapin ang pinuno ng mga kalibadot. Nang dumilat siya, saktong nakita niya kung paano bumagsak sa lupa si Ason. Ason, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Mariano. Kaya ko pa makipaglaban kay Catalina. Kailangan ko maipaghiganti ang aking mga magulang. Hindi mo na kayang makipaglaban sa kanya, Ason. Ako na ang tatapos ng laban. Dito ka lang at haharapin ko ang aswang na yun. Babalikan kita kapag natapos ko na si Catalina. Mariano, mag-iingat ka! Catalina! Ako ang harapin mo! Ang lakas ng loob mong hamunin ako! Hindi mo ba alam na kaya kitang paslangin ora mismo? Sige, tingnan natin kung makakaya mo akong patayin. Ganyan ang gusto ko sa isang kaaway. Palaban! Tumigil ka na ng kasasatsat, Catalina. Wakasan na natin ang labang to. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Humanda ka! Kinalaban ni Mariano si Catalina. Ilang beses niya itong tinamaan. Ngunit sa tuwing itatarak na niya ang hawak na punyal sa puso ng aswang, nagagawa nitong makailaga. Pinahaba ni Catalina ang kanyang bituka para sinuin si Mariano. Paulit-ulit niyang ginawa yon hanggang sa masukol ang binata. Aray! Walang hiya ka! Gagawin ko talagang isaw yung bituka mo! Hindi ka na makakapalag sa akin. Humanda ka dahil kapag nagawa kitang ilipad, ibabagsak kita mula sa ere. Hindi ko hahayaang gawin mo yon! Hintayin mo makatsyempo ako. Gagawin ko ang sinabi ko. Kaya pala kinatatakutan ka ng mga kasamahan ko. Dahil pala sa tangan mong medalyon. Anong ibig mo sabihin? Anong kinalaman ng medalyon ko sa lahi ninyo? Kung hindi ako nagkakamali, apo ka ni Socorro, hindi ba? Paano mo nalaman ang tungkol doon? Ibig sabihin na hindi mo alam ang tungkol sa lolo mo. Anong sinabi mo? Ang lolo Socorro mo ang pumaslang sa mga kalahi namin noon nang manirahan sila dito sa nayon. Mabuti nga at nagawang mapaslang ni Lolo ang mga kalahi mo nun. Sa pagkakataong ito, ako naman ang wawakas sa lahi ninyo. Nagkakamali ka. Bago mo magawa yon, ikaw muna ang papatayin ko. Isusunod ko rin si Ason kapag natapos na kitang paslangin. Halika rito. Lumipad tayo. Nang magawa kitang ibagsak sa lupa. Magiging madali lang sa akin ang pagpatay sa'yo dahil hindi ka makakaligtas kapag ginawa ko yun.
bitiwan mo ako! Hindi mo ako matatangay sa ere! Hindi kita bibitiwan. Sasakaling kita ng mahigpit. At gaya ng ginawa ko kay Ason, gagawin ko rin sa'yo. Humanda ka. Halika. Lumipad tayo. Aray! Anong ginawa mo? Hindi! Nang nasa ere na sila, nagkaroon ng pagkakataon si Mariano na mahawakan ang puso ng pinuno ng mga kalibadot. Dahil doon hindi na niya inaksaya ang kanyang pagkakataon para magawa ang kanyang binabalak. Gamit ang kanyang punyala na nagawa niyang kunin habang abala si Catalina na ilipad siya sa ere. Sunod-sunod niyang sinaksak ang puso ng babaeng kalibadot. Napahiyaw naman ang aswang at dahil yun nga ang kahinaan nila, mabilis siyang bumulusok pa ibaba. Nabitiwan ni Catalina si Mariano. Nabahala ang binata dahil posible rin siyang mamatay kapag bumagsak siya sa lupa. Dahil sobrang taas ng kanyang pinanggalingan. Nagulat na lamang si Mariano nang makitang lumilipad papalapit sa kanya si Ason. Nang magawa siyang mahawakan ni Ason gamit ang nakalilay nitong namanloob, sabay silang ligtas na nakalapag sa lupa. Ason, ayos ka lang ba? Bakit mo ginawa yun? Sana hinayaan mo na lang ako dahil wala ka na ring natitirang lakas. Hindi kita pwedeng pabayaan lang, Mariano. Isa pa, may lakas pa naman ako kaya nagawa ko rin yun. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Si Catalina, puntahan mo siya at patayin mo na ng tuluyan. Dali na, Mariano. Sige, dito ka lang muna. Babalikan kita. Sige na, patayin mo na ako. Hindi ba yan din ang gusto mo? Oo, at gagawin ko yun. Katapusan mo na, Catalina. Huling baon na ng punyal sa puso mo ang wawakas sa lahat ng mga kasama mo. Tapos ka na! Mariano, tulungan mo ako. Ason, anong gagawin ko? Anong nangyayari sa'yo? Itabi mo ang ulo ko sa aking katawan, Mariano. Sige, Ason. Maraming salamat. Ason, ito na ang katawan mo. Ilalapag na kita. Kitang-kita ni Mariano kung paano bumalik ang laman, loob at ulo ni Ason sa kanyang katawan. Dahil sa sugat na natamo ng dalaga, nanghina ang buong katawan niya. Dahil patay na si Catalina, nagpasa silang puntahan ang kuta ng mga aswang matapos makabawi ng lakas si Ason. Nang marating nila ito, nagpasa silang sunugin yun. Maging ang katawan ng mga nilalang na sugatan ay isinama rin nila sa pagsunog para masiguro nilang wala nang mabubuhay pa sa kanila. Pero may ibang nakatakas pa rin. Pinigilan ni Ason si Mariano na sundan pa ang mga nakatakas. Dahil ayon sa dalaga, ay hindi na babalik ang mga ito. Nang matupok na ang kuta ng mga kalibadot, nagdesisyon silang lisanin ang lugar. Nangako naman si Mariano kay Ason na tutulungan siyang mawala ang sumpa ng pagiging aswang. Mariano, humihingi ako ng tawad sa nagawa ko sa alaga niyong kalabaw. Galit ako sa ginawa mo, Ason. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ko na kayang magpatawad. Isa pa, malaki ang naitulong mo sa akin sa pakikipaglaban sa mga kalibadot. Salamat. Pero hindi talaga akong pumatay sa kalabaw mo. Kaya nga lang wala akong ebidensya. Kaya hayaan mo na. Hindi ko na ilalaban pa. Pasensya na talaga. Pero masaya na ako ngayon. Naipagiganti ko rin sa wakas ang mga magulang ko. Dahil yun sa tulong mo, Mariano. Wala na si Catalina. Kaya sigurado ako magiging tahimik na rin ang buhay mo. At maging ang buhay ng mga tao sa lugar na to. Siguro nga ay may rason kung bakit nangyari ang lahat ng to, Ason.
Matutuwa si Lolo Socorro kapag nalaman niyang nagawa kong patay ng mga aswang na yun. Oo nga, panigurado yun. Dadalhin kita sa kakilala kong albularyo, Azon. Alam kong matutulungan ka niya. Magiging matagal man ang gamutan mo. Pero baka magawa niyang matanggal ang sumpa sa'yo. At sabi mo, hindi ka pa nakakatikim ng sariwang karne at dugo, di ba? Oo. May pag-asa pa kayang maging normal na tao ako? Handa kong gawin ang lahat, Mariano, para maging isang normal na tao. Gusto kong mamuhay bilang isang karaniwang tao lang. Mahusay ang albularyo na yon. Matutulungan ka niya. Teka, kung hindi ka kumakain ng tao o hayop, paano ka nabubuhay? Nagiging aswang lang ako sa mga oras o araw na may buwan. Kapag ganun, ikinukulong ko ang sarili ko sa isang malaking kahon at nilalagyan ko ng kandadong gawa sa pilak para hindi ko mabuksan. Tinitiis ko ang gutom. Lumilipas din naman. Ganun ba? Parang bigla akong naawa sa'yo. Bakit ngayon hindi mo ikinulong ang sarili mo? Mula na magpasya akong patayin si Catalina, gumala na ako. Sinanay ko ang sarili ko para lumakas at maging mahusay sa pakikipaglaban para mapantayan ko ang lakas niya. Pero kulang pa rin. Mabuti na lang at nandyan ka. Ikaw ang nakatalo sa kanya, Mariano. Hindi naman yata. Natalo ko lang siya kasi naubos mo na ang lakas niya. Dalawa tayong nakatalo sa kanya. Dahil yun sa nagtulungan tayo at nagkaisa. Siguro nga. Nang sandaling yun, dinala ni Mariano si Azon sa kakilala niyang albularyo. Nang makarating sila roon, inasikaso kaagad ng manggagamot si Azon. Nangako ang albularyo na gagawin ang lahat ng mga kaya niya para maalis ang sumpa ng pagiging aswang sa dalaga. Alam niyang malaki ang tsansa ni Azon na gumaling dahil sinabi ng babae na kahit na kailan ay hindi pa siya nakakatikim ng sariwang karne o dugo ng tao o kahit ng hayop. Naghanda ng isang basong tubig ang albularyo at dinasalan niya ito ng orasyon. Naghanda na rin siya ng palangganang may mainit na tubig para doon may luwa ni Azon ang binhi ng aswang na naging sanhi ng kanyang sumpa. Nang mapainom na ng albularyo sa dalagang isang basong tubig, naghintay sila ng ilang sandali. Pero nang walang naging epekto yun, minabuti ng albularyo na ibitin ng patiwarik ang babae. Tinarian niya si Azon sa paa, saka itinali sa haligi ng patiwarik. Pagkatapos ay pinagahampas ng albularyo sa likod at tiyan ng dalaga gamit ang walis tingting. Nagwala naman si Azon hanggang sa magsimula na siyang maduwal. Pinahiran pa ng albularyo ang tiyan ng dalaga gamit ang langis na may dasal. Dahilan para lalong mahirapan si Azon. Pero nakatulong ito sa pagpapalabas ng binhi ng aswang na nasa kanyang tiyan. Agad namang inilapit ng albularyo ang palangganang may mainit na tubig at itinapat yun sa bibig ni Azon. Makalipas ang ilang sandali, ay iniluwan niya ang binhi na kulay itim. Nang ilabot si Mariano sa kanyang nakita, kinuha ng manggagamot ang binhi at dinurog gamit ang kamao, kasabay ng pag-usal ng orasyon. Pagkatapos ay inalis na si Azon sa pagkakatali at pinagpahinga sa isang silid. Sinabi ng albularyo na ilang araw na gamutan pa ang kailangang harapin ni Azon hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Iniwan na muna ni Mariano ang dalaga sa pangangalaga ng albularyo para umuwi sa kanilang bahay. Lolo Socorro! May magandang balita po ako sa inyo. Mabuti naman at nakauwi ka na, Apo. Anong balita sa'yo? Ang tagal mong nawala. Nag-aalala na ako ng husto. Lo, nagawa na po naming patayin ng mga kalibadot. Nagawa ko rin pong patayin ang pinuno nila. Talaga ba, Apo? Magandang balita nga yan kung ganon. Kaya ba ngayon ka lamang nakauwi dahil doon? Opo, Lo. Sinugod ko po sila sa kanilang pinaglulunggaan. Marami po pala sila, pero natalo po namin sila. May ilan ding nakatakas, pero
pinabayaan na po namin. Hindi na po siguro babalik ang mga yon dahil sa takot nila. Namin? Ibig sabihin may kasama kang nakipaglaban sa mga kalibadot? Ang totoo niyan, Lo, meron nga po. May nakilala akong isang babae. Siya po madalas ang kasama ko sa pakikipaglaban. Magaling po siyang makipaglaban. Madalas, natsetsempohan niya ako sa gubat na nakikipaglaban sa mga kalibadot. Kaya tinutulungan niya ako. Hayaan niyo, sa susunod po, ipapakilala ko na po siya sa inyo. Sige, basta ang mahalaga ngayon ay napaslang nyo na ang mga aswang. Kampante na rin tayong wala ng mananalasa o susubok namang biktima sa mga tao o hayop sa lugar natin. Oo nga po, Lo. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin ang tungkol sa pakikipaglaban niyo noon sa lahi ng mga kalibadot na naninirahan dito? Nalaman ko na lang po sa mismong pinuno ng mga aswang ang tungkol sa inyo at sa ginawa niyo noon sa mga kalahi niya. Kaya pala simula nang mapasa akin ang medalyon ng Trespiko niyo at nalaman ng mga aswang, natakot na sila sa akin. Alam mo, wala rin akong balak na sabihin at ibigay sana sa iyong medalyon noong una. Pero dahil sa nangyari at nang makita kitang sugatan dahil sa mga aswang, doon ko naisip na ibigay na lamang sa iyo. Alam kong malaki ang may tutulong ng medalyon dahil sa pagnanais mong maubos sa mga aswang at hindi nga ako nagkamali. Salamat po, Lo. Ipinagkatiwala niyo sa akin ang medalyon at punyal na to. Pangako, hanggang sa nabubuhay ako, pangangalagaan ko ang mga ito. Mabuti naman kung ganoon. Masaya ako sa naging tagumpay mo, Apo. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Isa pa, napatunayan mo lang din na karapat-dapat ka. Dahil tulad ko noon, nagawa mo ring lipulin ang lahi ng mga kalibadot. Naging matiwasay ang buhay ni Mariano at ang kanyang lolo Socorro. Matapos ang lahat na nangyari, nagpatuloy naman si Ason sa pagpapagamot sa albularyo. Madalas siyang puntahan ni Mariano upang kumustahin. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan at ang pagtitiis ni Ason sa pagpapagamot ay natapos na rin. Tuluyan na siyang gumaling at nakalaya na sa sumpa ng pagiging kalibadot. Dahil doon ipinakilala siya ni Mariano sa kanyang lolo Socorro. Itinago na lamang nila ang tungkol sa nakaraan ng babae na isa siyang dating kalibadot na naging isang normal na tao. Nagpatuloy naman si Mariano sa pag-aasikaso ng kanilang bukirin. Wala rin silang naging pangamba pa dahil wala na ring mga aswang na naghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Wakas.